Alam mo, may mga sugat na hindi mo makikita. Hindi siya dumudugo, hindi siya nag-iwan ng peklat sa balat, kasi ang mga sugat na to, hindi gawa ng kamay, kundi ng mga salita. Mga salitang tumatagos, bumabaon, at minsan habang buhay nang hindi nabubura. Kaya tatanungin kita, ano sa tingin mo ang mas masakit pa sa isang malutong na sampal? Yung hapdi na hindi mo mararamdaman sa pisngi, kundi sa kaibuturan ng iyong pagkatao. At hindi to opinion lang. Sa totoo lang, may datos tayo dyan. Based sa isang report ng US Department of Health and Human Services noong 2008, mahigit 50,000 bata, 50,000 plus, ang opisyal na bilang ng mga biktima ng emotional abuse. Isipin mo yan, 50,000 sa isang taon lang yan. Kasi, ang pagkabata natin, yan ang chapter 1 ng kwento ng buhay natin. Dito nabubuo yung pundasyon ng ating personality, ng ating self-esteem, at ang mga salita, lalo na yung galing sa mga taong pinakamahalaga sa atin, yun ang nagsisilbing panulat sa bawat pahina. Okay, so simulan natin dito sa unang epekto. Ang tanong, sino ka nga ba kapag tumitingin ka sa salamin? Paano sinisira ng mga salita yung imahen na nakikita mo? Pamilyar ba sa'yo to? Mga salitang direktang tumatama sa itsura at kilos mo. Ang pangit mo. Grabe ang taba-taba mo. Bakit ba ang weird-weird mo kumilos? Mga tanong at salita na parang lason na unti-unting nagtatanim ng duda sa isip mo. At hindi lang to simpleng insulto, di ba? Over time, nagiging psychological damage ito. Nagkakaroon ka ng matinding physical insecurity. Minsan, ito pa yung nagiging dahilan ng eating disorders. At ang pinakamalala, dala-dala mo yung takot na to hanggang sa pagtanda. Nahihirapan kang magpakatotoo kasi laging may takot na baka may humusga ulit sa'yo, na baka pagtawanan ka na naman. Tapos, meron pang mas mabibigat, yung mga salitang parang hatol na. Yung mga salitang direktang sumisira sa tingin mo sa kakayahan mo. Wala kang kwenta, isa kang loser. Tandaan mo, you'll never make it. So anong nangyayari? Sa halip na palakasin yung loob mo, ang mga salitang to, nagtatayo sila ng pader. Isang mental prison na nagsasabi sa'yong hanggang dyan ka na lang. Kinukulong nito yung mga pangarap mo bago mo pa man subukang abutin. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang tema. At kung sa tingin mo mabigat na yung una, well, this one hits harder. Pabigat ka lang. Ito yung mga salitang nagpaparamdam sa'yo na yung mismong existence mo ay isang malaking abala. At ito na siguro ang pinakamasakit sa lahat. Isang pangungusap na kayang durugin ang buong mundo ng isang bata. Sana hindi ka na lang ipinanganak. Pag narinig mo yan, parang binubura yung buong pagkatao mo, yung karapatan mong mabuhay. Sinasabi nito na isa kang pagkakamali. At ang epekto nito, sobrang lalim. Pwede itong mag-lead sa matinding depresyon at sa ilang kaso, maging self-harm. Meron ding mga versyon na medyo mas subtle pakinggan pero pareho lang ang bigat ng tama. Ang laki-laki na ng gastos ko sa'yo o kaya nakakapagod kang alagaan, ginagawa kang isang obligasyon, isang problema, hindi isang biyaya. At ang nakakalungkot na resulta, natututo kang itago ang lahat. Yung mga problema mo, yung totoong nararamdaman mo, lahat yan sinasarili mo na lang. Kasi ayaw mo nang makadagdag pa sa bigat na ipinaparamdam nila sa'yo. At unti-unti, nagiging invisible ka na, kahit sa sarili mong pamamahay. Panghuli, pag-usapan natin ang lamat sa puso. Ito yung mga salita na sumisira sa tiwala, yung mga nag-iiwan ng lamat na kahit anong gawin mo, parang ang hirap ng buuin ulit. Ito, yung walang katapusang karera. Bakit hindi ka na lang tumulad sa kapatid mo? Tingnan mo yung pinsan mo, ang galing-galing niya. Gumagawa sila ng isang unwinnable race, isang karera na kahit kailan hindi mo maipapanalo. Hindi ito nakakamotivate. Ang totoo, nagtatanim lang ito ng inggit at sinisira nito ang self-esteem mo. At paano naman yung mga banta? Yung mga pananakot na, sige ka, iiwan kita, o baka isang araw wala na ako paggising mo? Diretso itong tumatama sa pinaka-basic na takot ng isang bata, ang maiwanang mag-isa, ang maabandona. At yung takot na yan, hindi yan basta-basta nawawala. Dala-dala mo yan hanggang sa pagtanda, nagiging deep-seated abandonment issues. Kaya sa mga future relationships mo, laging may bumubulong sa isip mo, aalis din yan. Iiwanan ka rin yan tulad ng dati. At syempre, ang mga sirang pangako.
Next time, promise ibibili kita na niyan. Oo, pupunta tayo doon. Kapag ang promise ay laging napapako, isang aral lang ang natututunan ng isang bata, na ang salita ay walang halaga. Natututo siyang huwag magtiwala kahit pa sa mga taong dapat niyang pinagkakatiwalaan. So, matapos nating makita ang lahat ng pinsalang ito, ang pinakamahalagang tanong na yon ay, paano? Paano nga ba maghilom? Paano ka babangon mula sa bigat ng mga salitang binitawan sa nakaraan mo? Kasi ang mga sugat na to, nag-iiwan yan ng mga alingaw-ngaw, mga long-term echoes, sira at mababang self-esteem, hirap na magtiwala sa ibang tao, malalim na abandonment issues, yung palaging takot na mahusgahan ka, at yung hirap na sabihin kung ano talaga ang kailangan at nararamdaman mo. Yan ang mga bakas na iniiwan ng nakaraan. Dahil ang katotohanan ay simple lang, ang ating pagkabata ang humuhubog sa ating pagkatao. Yung batang ikaw ang nagtayo ng pundasyon ng adult na ikaw ngayon. Ang nakaraan, laging parte ng kung sino tayo sa kasalukuyan. At bago tayo magtapos, isang napakahalagang paalala. Itong ating pinag-uusapan ay for educational purposes only at hindi ito pamalit sa professional advice. Kung ikaw ay nakakaramdam ng bigat o kung apektado ka ng mga paksang ito, please, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong sa isang qualified mental health professional. Tandaan, ang unang hakbang sa paghilom ay ang pag-unawa, pero madalas, kailangan natin ng gabay sa proseso. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na ito para pag-isipan. Kung ang mga salita mula sa iyong nakaraan ay patuloy pa ring umaalingaw sa isip mo hanggang ngayon, paano mo pipiliing sagutin ang mga ito? Salamat sa panonood, Mindscope! Samahan niyo kami sa aming paglalakbay para mas buksan pa ang isipan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod!